Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Breaking news po. Ayon po sa bagong Pilipinas Chronicle, pagpapatalsik kay BBM hindi nagtagumpay. Ayon po sa ulat, malinaw na hindi nagtagumpay ang tangkang power grab ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. upang pababain ito sa pwesto. Gusto po kasi nilang manungkulan na yung kanilang gusto maging presidente na si Sara Duterte na alam naman natin na puro sabit. Hindi pa nga niya nasasagot yung paggastos niya ng confidential fund. Sa inilatag na Makabayan Black ngayong linggo, kanilang nilinaw na ang nakatakdang rally sa Luneta Park sa Setyembre 21 ay isang malawak na pagkilos laban sa katiwalian sa flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan. Hindi ito panawagan para pagbitiwin ang Pangulong PBBM. Ito po ay rally tungkol sa kontrobersyal sa anomalya tungkol sa flood control at ghost project na kasalukuyang dinidinig po ngayon sa Senate at sa Congress. Kaya lang po may mga sabit na senador at kongresista rito. Kaya po bumuo ang ating Pangulo ng uh, investigative body, independent, na siyang hahawak dito sa kasong to. Kung natatandaan niyo po, yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ito po ang maghahandle sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng infrastruktura ng ating gobyerno na kasalukuyan ngayon nasasadlak sa anomalya. Ito po, magpapatuloy tayo. Kung DDS ka, ibig sabihin bulag ka sa katiwalian ng mga Duterte. O naman, yun ngang confidential fund ni Sara, hindi nila tinitignan. Ang nakatuon ng pansin ang mga DDS supporters dito sa mga pagkakamali ng administrasyon ni Marcos. Sinasabi ko namang wala namang perpekto. Wala namang perpektong tao, walang perfect na administrasyon, lahat may pagkakamali yan. Pero tignan mo, oh, walang naging presidente ng bansa na nagpa-imbestiga ng kanyang administrasyon maliban kay BBM. Hindi katanggap-tanggap na tawagin mong anti-Marcos ka pero pinagtatakpan mo naman ang korupsyon ng mga Duterte. Giit ni Tinyo. Ito ay malinaw na sampal sa mga tangkang magnakaw o mang-hijack ng mga lihitimong protesta upang siraan ang kasalukuyang administrasyon at guluhin ang Pilipinas. Yan po ang sinabi ni Tinyo. Sa totoo lang, itong mga Duterte, wala silang hinangad kundi umupo talaga si Sara. Pag upo nila, ayan, gagawa na sila ng kabalbalan. Sa totoo lang, itong si Sara, hindi dapat maupo ito eh. Dahil saksakan ng dami ang kanyang kaso. Sa pagdinig ng Quadcom noong 19th Congress na lumabas doon na yung kanyang paggasta ng confidential fund sa loob lamang ng 11 araw. Yun ang nakakabahala. Tuloy po natin. Samantala, tiniyak ni na Kabataan Representative Rene Co at Gabriela Representative
Sara Ilago na ang protesta ay hindi rin pagkilos para sa Bring Him Home. Tandaan po ninyo ha, hindi po ito pagkilos para sa mga Duterte. Ito po ay pagkilos sa korupsyon. Rally ito ng anti-corruption. Campaign ng mga Duterte supporters kundi isang pagdinig para sa transparency at pananagutan. Transparency at pananagutan. Kaya kayong mga didisit, didilis, tumabi-tabi kayo. Huwag kayo makikisawsaw dito. Doon kayo sa Davao, mag-rally kung gusto nyo. Huwag dito. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi kamakailan na kung hindi siya Pangulo, ito take note po, mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi kamakailan na kung hindi siya Pangulo, maaaring nasa kalsada rin siya kasama ng taong bayan upang kundinahin ang mga anomalya sa flood control project. Ako po'y naniniwala na ang hangarin po ni BBM dito ay ang kapakanan ng ating bansa. Kasi walang naging presidente na pinaimbestigahan niya ang sarili niyang administrasyon. Si BBM lang. Kung hindi kay BBM, hindi lumutang itong mga anomalya sa DPWH na ang matagal na pong nangyayari ito. Panahon pa ng Aquino administration, mayroon ng anomaly. Kaya lang hindi rampant. Naging rampant lang ito nung panahon ni Digong. Hanggang ngayon. Uulitin ko po. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagsabi kamakailan na kung hindi siya Pangulo, maaring nasa kalsada rin siya kasama ng taong bayan upang kundinahin ang mga anomalya sa flood control project. Patunay na kanyang tunay na malasakit sa determinasyon na subuin ang katiwalian. Sa huli, malinaw ang rally sa Luneta ay laban sa katiwalian, hindi laban kay Marcos at ang pagtangka ng DDS na gawin resign movement ito laban sa Pangulo ay nabigo at hindi sinuportahan ng mamamayan. Hindi talaga susuportahan yan kasi iba yung kanilang adhikain. Ang gusto lang iuupo si Sara Lustay Piatos. Wala eh. Itong si Sara, sa totoo lang, gustong manungkulan para mahawakan niya lahat. Mabago niya yung ah, patakbo ngayon na siyempre marami na silang nagawang pagkakamali lalo na itong si Sara lumabas sa investigasyon ng Quadcom yung kanyang mga panunuhol sa Department of Education nung siya pa ang nakaupo, yung paggastos niya ng katakot-takot na confidential fund. Alam niyo po ba, nung hindi pa siya busy, mayor pa siya ng Davao. Ang confidential fund ng Davao ay mas malaki pa isa confidential fund ng Makati City. Yung number one na syudad dito sa Pilipinas. Paano nangyari yun? Mas malaki yung confidential fund ng Davao City kaysa sa confidential fund ng Makati City. Lumabas po sa investigasyon yan sa Quadcom. Sa huli, malinaw ang rally sa Luneta ay laban sa katiwalian. Laban po sa katiwalian ang rally sa Luneta sa September 21. Hindi laban kay PBBM, hindi laban sa kanyang pamumuno. At ang pagtatangka ng DDS na gawing resign movement, ito laban sa Pangulo ay nabigo. Anong hindi mabibigo? Mali. At saka hindi pwedeng mangibabaw ang mali sa katotohanan kahit naman saan tayo pumunta.
Kayo po ba, sino bang kakampihan nyo? Yung katotohanan o yung mali? May kumakampi sa mali. Oo, totoo yan. Yan ang realidad ng buhay. May kakampi sa mali, pero mas maraming kumakampi sa tama. Yan po ang katotohanan. At wag na po tayong magpa-tumpik-tumpik pa. Wag tayong magpa-delay-delayed. Suportahan natin itong rallying ito. Kasi dito po nakasalalay ang pagbangon ng ating bansa. Sino po ba ang magtutulungan kundi tayo? Doon po tayo sa tama, wag po tayong pumanig sa mali. Ang ang mga grupong ito ay nagsasagawa ng kilos protesta upang ipanawagan ang pagbaba ni BBM. Ito po yung mga supporters ng mga Duterte, yung nagpapanawagan ng pababain si BBM. Pero may mga grupo din na talagang sumusuporta sa ating Pangulong BBM. At ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagsasagawa po ng investigasyon diyan sa mga anomalya ng flood control project ng DPWH na matagal ng maraming kurap. Alam niyo po ang corruption dito sa Pilipinas lalong lumalala eh. Lalong lumala nung naging Pangulo si Duterte. Ang flood control project ng DPWH kung saan may mga aligasyon ng korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay sa paggastos ng pondo ng gobyerno. Lalo pong lumala ito. Kaya ako po'y naniniwala na ito'y mariresolba sa lalong madaling panahon dahil bumuo na po ang ating Pangulo ng isang komisyon na mag-iimbestiga dito. Kung ito po yung ICI, Investigative Committee on Infrastructure. Rally sa September 21, hindi anti-Marcos. Ulitin ko po Rally sa September 21, hindi anti-Marcos rally. Bigo na naman ang mga DDS matapos itakwil ang kanilang panawagan na Marcos resign para ipalit si Sara Duterte. Mariing tumutol dito ang Makabayan Bloc, mga estudyante at ng simbahan pati na daang-daang civil society. Kaya yung may interview kay Sara Bisaya nga lang, hindi ko maintindihan. Napagod na daw siya. Marami daw plastic sa Metro Manila. Ang gusto niya kasi, pumalit siya kaagad. Hintayin mo yung 2028 kung talagang gusto ka ng tao. Diba? Huwag kang mang-agaw ng kapangyarihan. Kasi hindi tama yun, mang-agaw ka ng kapangyarihan. Ito po ay ulat ng Bagong Pilipinas. Hindi po gawa-gawa yan. Ayun, Bagong Pilipinas Chronicles. Isang oras pa po lang pong lumipas. Ngayon po yan. Ha? Tignan mo. Pati ibang grupo ayaw sumama sa mga DDS. Paano naman sila sasamahan? Mga wala silang ginawa kundi manira. Gusto nilang ipalit yung kanilang puon. Nasaksakan naman dami ng kaso. Ayaw namang sagutin yung mga anomalya sa kanya. Pinapatawag siya noon ng Kongreso para sagutin yung kaniyang mga reklamo sa kanya. Ayaw niyang pumunta. Ha ha ha.
Soluhin ninyo yan dahil si BBM pa rin ang mahal naming mga Pilipino. Yan po ulat po yan ng bagong Pilipinas Chronicles. Magbasa po tayo ng mga comment ng tao. Hmm. Bagong Pilipinas Chronicle, kaya nga nagalit yung mga organizer nung mag-meeting sila. Bakit daw may mga ginagawang placard na anti-Marcos? Sinabi nila na wag na silang sumali sa rally kung ganyan ang gagawin ninyo sa ng mga DDS. Mga DDS, mga DDS kayo, magsilayas kayo. Hindi kayo kailangan sa September 21. Kung gusto niyo mag-rally, wag sa September 21. O gawin nyo kaya October. Mag-rally kayo sa Davao, wag dito sa Maynila kasi kayo mga iba ang mga pag-iisip nyo, iba ang utak nyo. Ito naman, Judy Reyes Alejo, Percon, hindi siya naniniwala pero pag napatunayan na may kinalaman din siya lusot. Di ba sinabi din niya kahit kaalyado pa niya, mananagot pa rin? O naman kasi itong binuo, kaya nga po bumuo ang ating Pangulo ng independent committee na mag-iimbestiga sa mga anomalya para hindi masabi na na-impluwensyahin niya yung investigasyon. Ito ay binubuo ng mga eksperto. Eksperto sa finance, eksperto sa batas, eksperto sa mga investigative. Sila, eksperto sila. At kinakailangan nilang mag-report sa Pangulo buwan-buwan kung ano yung kanilang findings sa kanilang iniimbestigahan. Sigurado po ako may masasampulan po rito. Mayroong makukulong dito. Kaya yung mga kadutertihan nila, yung mga kabig ni Duterte rito na sabit dito sa mga flood control project nung panahon pa ni Duterte simula 2016 hanggang 2022, may imbestigan din po yan. Hindi lang po ng panahon ni PBBM. Simula nung 2016 hanggang ngayon, ang sakop ng investigasyon, malawak po yan. Kaya napakarami po yan. Ayan. Bagong Pilipinas Chronicle, manigas kayong mga DDS. Diba? Bagong Pilipinas Chronicle, mahal kayo lang ng tanso. Nagmamahal dyan, wala naniniwala sa inyo kasi alam na lahat na mambubudol nyo. Bagong Pilipinas Chronicle, yung matatalinong DDS, di talaga pupunta yan. Bakit? Magpapalabas ng rally si BBM para sabihin hindi siya sangkot sa mga anomalya. Yun lang yun. Para sabihin malinis siya, kita mo naman. Pinapababa na pinsan niya. Ayaw panagutin. Mga uto-uto, loyalist, mga bobo. Hindi naman kasi lahat ng magko-comment dito nakaayon sa... Pero ito, utak nito, utak DDS din eh. Bakit hindi mo tanungin yung confidential fund ni Sara? Oh. Wag mo kami damayin kasi dito sa Mindanao, sinusuka namin yung BBM nyo. Okay, natural, kampihan nyo yung kababayan nyo. Kasi siguro isa kayo sa mga naambunan ng confidential fund. Kaya ganun na lang ang pagkampi nyo sa taong magnanakaw. Bangag kayo ng bangag. Kagaya nito, bagong Pilipinas Chronicle, Pilipinas Bangag. Hindi mo nga alam ang spelling ng ibig sabihin ng bangag eh. Ano ba ibig sabihin ng bangag? Kung talagang alam mo yan, hindi ganyan ang itsura ng nakadroga.
sa zero balance paglabas sa ospital at mga magsasaka bayad ng kanilang mga utang. Bakit ka pa maghahanap ng ibang presidente? Ikaw na lang, Mr. Bong Marcos, forever ang God bless. Okay, Bagong Pilipinas Chronicle. Ah, Mainit po talaga ang ating sitwasyon ngayon. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, humingi ng legislative immunity si dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Humingi po siya kahapon po ito. Gayunpaman, hindi din direktang nakasaad sa mga resulta ng paghahanap kung ano ang naging resulta ng kanyang kahilingan. Hindi ko po alam kung yung hinihingi ni Bryce Hernandez na legislative immunity kung binigay ng Senate Blue Ribbon. Ang legislative immunity ay isang karapatan na ibinibigay po sa mga saksi o resource person sa mga pagdinig ng Senado upang maprotektahan sila sa mga kasong maaaring isampa laban sa kanila batay sa kanilang testimonya. Oh. Alright, ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Marami pong salamat sa inyo.